Ayun mga kapobre, nagbabalik tayo rito kasama natin si Kuya Del sa Chromax Motor para ibigay yung update ngayong araw dito sa mga UTG natin. At yung mga nagtatanong ay sasagutin din ni Kuya Del. May 20 ngayon mga kapobre. Okay, isang magandang umaga po sa inyo lahat. Muli ay eto na naman kami ni Makapobre. Ngayon lang kami nakabalik. Ayan, kasi medyo nagbakasyon muna tayo. Ayan, kasama sa buhay ng tao yun. Okay, bago tayo magpaliwanag ng isa-isang mga ginagawa natin dito, bago natin i-update, unahin muna natin itong mga nag-effort. Ayan, mga taga-subaybay ni Makapobre. Sabi ni Sir Bulibay, Bobby Layap. Ito, sabi dito, magkano ang chassis at body na walang roof? Ayan. Ito. Pag sinabing chassis, body na walang roof, yung kasing chassis ang bili natin nasa 20, parang 26 na itong huli ko, 26.5 o 28, parang ganun. Tapos yung body natin pag stainless, umaabot ng 70 yan. Diba mga Tamiya, maabot ng mga 70k yan. Walang bubong yun. Body, hood, fender, yan, grill. Yun ang maabot sa 70. Alam po kasama yung windshield doon. Ay yung Wrangler na 4-door. Yung Wrangler na 4-door, 750 ang ko natin yan ang tanggap. Kasama aircon, mga gulong, mags. Ang hindi kasama ron, yung makina. Kasi yung nagpagawa niyan, meron na silang sasakyan dati ng Revo, kukunin makina na automatic transmission na 2L turbo, ilalagay natin dyan. Yun ang ilalagay natin dyan. Sige. Ayan, okay. Sir Christian Montero, magkano po magpa-change engine? Okay, dalawang sagot dito. Pwedeng magpa-change engine, ibig sabihin sa papeles, sa pagpapa-change engine. Ang binabayar natin dito, depende sa papel nila, no? Meron 17 pataas. Titingnan muna kasi kailangan, bago magbigay ng presyo dyan, sisilipin ng papel nila. Kung ano-ano kulang, baka walang ID, di ba? Baka expire. Doon lumalaki yung binabayaran. Ayun, kaya hindi tayo magbigay ng eksaktong presyo dyan kasi kailangan makita mo ni papel. Pangalawa, magpa-change engine, baka binabanggit ito ni Sir, yung magpapalit tayo ng makina. No? Tayo ang magtatanggal kabit ng makina. Ayun. Sinisingin natin yan ng 15. Change engine. Palit makina yon. Tanggal kabit. Yun ang trabaho natin. Magpalit ng makina. Mag-mounting ang tawag doon. Okay. May isa pa. Kay Sir Roger Hilario. Sabi niya rito, Kuya Adel, bakit mga gawang OTJ matagtag? Nakakahilo, parang kotse na pinutulan ng coil spring. Sana magawa ng paraan para mas maganda. Thank you. Okay. Depende kasi yan. Halimbawa, yung kotse, no? Pinutulan mo ng coil spring. Natural, maliit ang play niya, matagtag talaga yan. Sa OTJ, ang unang matagtag dyan, yung mga Tamiya. Bakit? Kasi ang clearance niya napagkaliit. Pero hindi lahat. Hindi ko sinasabi lahat. Meron din namang hindi matagtag. Kasi inilolowered masyado yan, halos wala ng play yan. Tumatama na yung chassis doon sa rubber stopper. Kaya pag nagdikit yung dalawa, lalo pagka nalubak, tug-tug, talagang matigas yan. Pero dito sa mga ganito na medyo matataas, hindi masyadong matagtag yan. Una, yung muli yan, binabaklas natin, hinihimay, pinapalo isa-isa kasi kaya matagtag minsan yung muli, subukan mong baklasin. Pag hiwa-hiwalayin mo, pag hiwa-hiwalayin mo, merong baluktot, merong unat. Ibig sabihin, hindi pare-pareho ng hubog. Kaya yan. Oo, nagkakanya-kanya ng laro. Kaya ang ginagawa dyan, ito halimbawa, tinanggal mo to, hinimay. Pinaghiwa-hiwalay mo isa-isa. Iba-iba hubog niya, no? Iba-iba hubog, may baluktot, may unat. Kaya ang ginagawa natin dito, pinapalo natin isa-isa. Isang hubog lang ginagawa natin. Para pag nag-bounce yan, sabay-sabay silang gagalaw. Pangalawa, titingnan may busing. Baka ang busing isira na. Pag mumula ng play yan, kakalog talaga yan. Ito pa isa. Ito, paggawa sa atin to, ito, diskarte sa pagbabody lift. Pagtataas ng sasakyan.
pwede kang magkalang dito sa hanger. Ayan, oh. Ayan, kakalangan natin yan, harap, saka likod. Depende kung gaano kataas ang gusto mo. Ayan, binabadilip namin yan. Kasi request ng nagpagawa. Ang sabi dito ay kakargahan ng mga trabahador sa minahan. Pangalawa, kung ayaw mong gumawa nito, itong differential sa harap, ilagay mo sa ibaba. Ito, ilalagay mo sa ibaba. Yung molya nasa ibabaw nito. Malaki tataas niyan. Kaso, pag naganyan ka, hahaba ang shock. Hindi. Pwede rin pala dito. Pagka naganyan ka, magkakaroon ng kaunting pagbabago dito sa drag link. Ayan, ihuhubog mo. Ayan, sa drag link. Kailangan masunod mo yung tamang hubog niyan. Kasi pagka nag-body lift, ilagay mo ito sa ibaba, ang nangyayari, ang masyadong bulusok, pababa. Yung drag link po, no? Drag link, ganyan, masyadong bulusok. Pangit yun. Kaya ang mangyayari niya, pagka binaba mo yung differential, ganyan ang gagawin mo. Sa drag link, lalagyan mo ng hubog. Na ganyan yan, ganyan. Para hindi malasang bulusok. Kasi tatama ron sa tubo yung drag link pagka masyadong pag ganun. Ayan, marami kasing paliwanag pagka nag-body lift ka. Ayan. Okay na. Okay. Okay. Ito uli yung bamboo jeep, ano? Halos 1-2 buwan lang yatang nagamit ito sa Bataan. Paggawa ito ng ating customer na nasa Amerika. Ngayon ay nakabalik na si ma'am. Yung may-ari to, nakabalik na sa United States. Ngayon, wala nang gagamit nito. Kumbaga, i-market uli natin to. Ibebenta kasi mai-stock lang sa bahay, wala nang gagamit. Kaya nagpatulong sa atin na ibenta. Ayan, bago natin idalhin uli sa displayhan yan, yung mga nagasgas kahit papano, na-retouch na yan. Ayan. Tapos makina, pintura uli. Kasi yun lang naman ang nagkaroon ng pagbabago. Bali ito na nagpabalik-balik na sa kwanto sa Bataan. Ayan. Kaya ang kanya pala nito ay aircon bago, no? Bago yung mga gulong. Ayan. Okay na yan. Bagong overhaul na rin yan. Kaya wala nang gagawin dito, kundi gamitin na lang. Ang makina nga pala nito ay RF Mazda. Automatic transmission. Naka-aircon. Naka-tint. Ayan, malaki gulong niya, no? Ayan, gagamitin na lang. For sale na po ito. Kasi wala na pong gagamit yan. Nasa Amerika na si ma'am. Karamihan siya nagpapagawa sa atin sa Amerika. Papagawa. Aalis yung nagpagawa, mai-stock lang. Ayan, kumbaga naibigay lang nila yung hilig nila. Ayan, diba? Naibigay lang nila yung hilig nila para kumbaga nakiuso lang sa sumuporta lang sila. Ayan, pinakamagandang termino doon. Sinuportahan nila yung mga gawang Pinoy. Tapos ibinebenta na nila. Kumbaga, tumutulong sila sa mga nag-assemble ng mga owner. Yan ang kagandahan sa mga nasa Amerika. Sige. Yun. Saan naman tayo? Hey! Ito ulit yung ating FJ40 na stainless, yung ginawa natin dito. Yan. Ibinalik dito yan kasi yung gas pouch, yung lagayan ng gasolina niya, ng diesel niya, pang owner nga naman. Kumbaga sinira natin yon, binaklas natin yon, ginawa natin style yung original. Yung gas pouch nakatago, nilagyan ng takip. Ayan. Kaya binalik dito, ganun ang ginawa natin dyan. Miyerkules, kukunin na to, no? Tapos, ang mga kasunod dito, kasi si Sir maraming ipaparestore sa atin. Kung di ako nagkakamali, ang isusunod na ipaparestore sa atin ay yung Hogata Mitsubishi. Ang makina niya ay 4M40. Ayan, military truck ng Mitsubishi yun. Yun ang isusunod ni Sir na iparestore sa atin. Miyerkules, kukunin ito. Kasi tapos na naman yan. Lalagyan lang natin ng checkered tape itong tapakan. Ayan, ginagawa na ngayon. Para medyo pag tinapakan mo, hindi dudulas ang paa mo. Ayan. Ito. Itong Porsche ang makina nito no? Ang history nito, binatak natin ito, galing ng Las Piñas. Nakakuha niya tanggal ang transmission. Ang issue nito, ginamit ng may-ari sa Metro Manila, nakarating doon. Pagdating doon, namatay si makina, hindi na mapaandar. Ang alam ko, tinowing ito pabalik ng Las Piñas. Tapos ginawa rin nung
mekaniko doon. Hiwa-hiwala yan nung binatak namin, tanggal ng transmission, tanggal ng starter, mga radiator. Ang problema, hindi na pa andar doon. Ngayon, ginawa natin isang owner ni Sir, yung hot rod. Ano? Kasamahan itong hot rod isa lang may-ari niyan Ayan, awa ng Diyos, umaandar na siya ngayon. Yung issue ron na starter na bibili, hindi kami bumili. Nahuli ang sakit ng ating mekaniko. Ang issue, distributor. Kaya namamatay, nag-iinit. Kumbaga yung nagsusupply sa distributor, kumbaga yung kuryente niya nagkakaroon ng pagbabago. O yun, local yung distributor nun. Kaya pinalitan natin ang ibang distributor. Ayan, umaandar na siya. Ngayon, ang gagawin natin dito, tatanggalin muna natin tangke kasi napa-stock. Baka ang gasolina ay panis, tsaka lilinisin na rin. Ayan, kasi bagong overhaul ng radiator, pag ang karburador, pagka ginamit ni lumang tangke at marumi yung papasok na naman ang dumi sa karburador, magpapaulit-ulit ng trabaho na naman. Kaya ang ginagawa natin, ibababa yung tangke, lilinisin muna, saka lalagyan ng ibang gasolina. Kasi panis nga yung dati, no? Tapos, yung mga preno niya, lilinisin na rin para maitakbo muna ng malayo. Kasi ibabate natin yung gagawin natin dun sa nangyari. Kasi tumakbo ng malayo, tumirik. Kaya ito dapat itakbo uli ng malayo. Titingnan natin kung yung distributor na naikabit o okay na. Kasi yun ang issue ng gasolina. Pag nag-init ang ignition coil niyan, nagluko distributor niyan, kuryente ang problema niyan. Kaya lang, medyo nagkakamali ng diagnose ibang mekaniko. Kaya ang nangyayari, iba-ibang piyesa ang nabibili. Ayan. Wala tayong may mention na ibang mekaniko niya. Basta ang pinag-usapan natin, yung pangyayari sa makina kung ano dapat gawin. Okay. Okay, ito po yung isang paggawa sa atin ni Sir Cesar Cubcubin. Ito po yung kanyang dream car na 4-door na Wrangler. Ito yung sasakyan natin sasalpakan natin ng 2L na makina. Ayan, yung 2L na makina, automatic transmission po yun. Ino-overhaul na si Sir nung makina para pag salpak, wala nang pabalik-balik. Kumbaga, isang trabaho lang diretso. Ayan. Bali, may siding na siya. Ayan, yun na lang natin tarang gagawin. Bubong, 4 na pinto. Ayan. Bali, ito pa naman hindi naman naapurahan ito. Kaya medyo paandap-andap ang gawa dyan. October pa naman natin ikukanto. Papaspasan. Tsaka busy pa yung may-ari si Sir. Kaya hindi natin masyadong tinututukan yan. Ayan. Okay, bago po ang chassis niya. Bago kaha. Halos bago lahat yan. Ayan. Ito na po yung pa-restore sa atin na galing ng La Union. Itong ating truck. Ayan, nakasampa ni makina niya, na Eagle. Tapos ng pinturahan. Ayan, oh. Halos tapos na. Ito na lang, hindi natin pinturahan. Itong mga rim niya. Ayan, tinanggal natin isang nut yan kasi putol yan Papalitan natin ng ibang lag bolt yan. Papalitan natin yan. Ayan. Halos tapos na po ito. Ayan, oh. Ayan. Yung mga accessories niyan, nandun lahat sa ibabaw. Yan, tapos ng pinturahan. Ayan. Isa na lang kulang dito, patakbuhin. Tapos, yun nga pa lang sa shifter niya, putol yung isa, niremedyohan lang yan yung sa cable ng shifter. Ito, sira yung isa niya, malamang napalitan natin yan kasi niremedyohan lang. Hindi natin pwedeng ipasa sa may-ari yan ng puro remedyo na nakikita natin. Ayan, yung mga accessories niya, no? May pintura na lahat. Ikakabit na lang yan. Ayan. Okay na. Okay na. Next tayo. Okay, ito yung pag-restore sa atin na Wrangler na RF Mazda. Ayan. Okay, ang pintura niya, no? Maganda. Ayan. Sa ginamit natin dyan. Ang top coat na ginagamit natin ay, ano yan? Nippon ang ating ginagamit na top coat. Kaya maganda ang nakalabasan. Ayan. Bali, ang bubong po niyan ay tapos na. Kaso medyo nagkaroon ng sa usapan nila, hindi pagkakaintindihan yung nag-upholstery. Kaya babaguhin natin itong upholstery. Kasi hindi nagkaintindihan sa paliwanag. Ang gusto pala ni Sir, itong bubong niya, dun sa picture, dire-diretso to. Dire-diretso yan, dire-diretso. Walang ganito.
Yung merong step, wala. Babaguhin to. Kaya tatanggalin tong bubong. Bray, tanggalin mo tong bubong. Ayan. Diretso dito yan, diretso hanggang dito. Saka lang siya magkakaroon ng pababa ng landing. Ayan. Gaganyan yan. Kaya tatanggalin ulit ito. Yung tubo niya, re-repair natin. Ayan. Tapos na, running condition naman to. Wala nang problema dito. Ito lang babaguhin natin ngayon. Okay na? Okay. Alam mo tayo? Okay. Hanggang dito lang po muna. Sa susunod na araw ulit tayo magkaroon ng update at paliwanag do sa mga ginagawa natin dito. Sa mga gustong magtanong, nandito kami ni Makapobre. At yung mga nag-e-effort naman, sinasagot naman natin yan. Kaya huwag kayong mahihiyang magtanong. Willing kami sumagot lagi sa inyo. Okay, salamat po. Sige. Ayun, hanggang dito lang mga kapobre. Salamat sa panonood. Still top na rin pala to. Mga adjustment na pooling kasama yan. Pero yan, may adjustment. Tingnan mo. Yung ano ito? Oo. Okay. Kapit ang radiator. Para maiwasan mo. Yeah. Ito pala yung pambenta natin. Pambenta. Binaping na kaso naulan na, nadumihan. Stainless body. Yan, naka-box type. Lalagyan na ng salamin. Tapos bubong. RF bus na yata ang makina nito. Ayan. Diesel RF Mazda. Unit yan eh. R2 pala. Ay, ito kasama na to sa unit na ano, binili. Sana mag-materialize pero maganda naman ang flow ng ng usapan. Basta kailangan mapatakbo namin isa para makapag-down doon sila. Ayun mga kapobre, nagbabalik tayo rito. Kasama natin si Kuya Del sa Cromax Motor para ibigay yung update ngayong araw dito sa mga UTG natin. At yung mga nagtatanong ay sasagutin din ni Kuya Del. May 20 ngayon mga kapobre. Okay, isang magandang umaga po sa inyo lahat. Muli ay eto na naman kami ni Makapobre. Ngayon lang kami nakabalik. Ayan, kasi medyo nagbakasyon muna tayo. Ayan, kasama sa buhay ng tao yun. Okay, bago tayo magpaliwanag ng isa-isang mga ginagawa natin dito, bago natin i-update, unahin muna natin itong mga nag-effort. Ayan, mga taga-subaybay ni Makapobre. Sabi ni Sir Bulibay, Bobby Layap. Ito, sabi dito, magkano ang chassis at body na walang roof? Ayan. Ito. Pag sinabing chassis, body na walang roof, yung kasing chassis ang bili natin nasa 20, parang 26 na itong huli ko, 26.5 o 28, parang ganun. Tapos yung body natin pag stainless, umaabot ng 70 yan. Diba, mga Tamiya, maabot ng mga 70k yan. Walang bubong yun. Body, hood, fender, yan, grill. Yun ang maabot sa 70. Alam po kasama yung windshield doon. Ay yung Wrangler na 4-door. Yung Wrangler na 4-door, 750 ang po natin yan eh, ang tanggap. Kasama aircon, mga gulong, mags. Ang hindi kasama ron, yung makina. Kasi yung nagpagawa niyan, meron na silang sasakyan dati ng Revo, kukunin makina na automatic transmission na 2L turbo, ilalagay natin dyan. Yun ang ilalagay natin dyan. Sige. Ayan, okay. Sir Christian Montero, magkano po magpa-change engine? Okay. Dalawang sagot dito. Pwedeng magpa-change engine, ibig sabihin sa papeles, sa pagpapa-change engine. Ang binabayar natin dito, depende sa papel nila, no? Meron 17 pataas. Titingnan muna kasi kailangan, bago magbigay ng presyo dyan, sisilipin ng papel nila. Kung ano-ano kulang, baka walang ID, di ba? Baka expire. Doon lumalaki yung binabayaran. Ayun, kaya hindi tayo magbigay ng eksaktong presyo dyan kasi kailangan makita mo ni papel. Pangalawa,
magpa-change engine. Baka binabanggit ito ni Sir, yung magpapalit tayo ng makina. No? Tayo ang magtatanggal kabit ng makina. Ayun. Sinisigin natin yan ng 15. Change engine. Palit makina yon. Tanggal kabit. Yun ang trabaho natin. Magpalit ng makina. Mag-mounting ang tawag doon. Okay. May isa pa. Kay Sir Roger Hilario. Sabi niya rito, Kuya Adel, bakit mga gawang OTJ matagtag? Nakakahilo, parang kotse na pinutulan ng coil spring. Sana magawa ng paraan para mas maganda. Thank you. Okay. Depende kasi yan. Halimbawa, yung kotse, no, pinutulan mo ng coil spring. Natural, maliit ang play niya, matagtag talaga yan. Sa OTJ, ang unang matagtag dyan, yung mga Tamiya. Bakit? Kasi ang clearance niya napagkaliit. Pero hindi lahat. Hindi ko sinasabi lahat. Meron din namang hindi matagtag. Kasi nilolowered masyado yan, halos wala ng play yan. Tumatama na yung chassis doon sa rubber stopper. Kaya pag nagdikit yung dalawa, lalo pagka nalubak, tug-tug, talagang matigas yan. Pero dito sa mga ganito na medyo matataas, hindi masyadong matagtag yan. Una, yung muli yan, binabaklas natin, hinihimay, pinapalo isa-isa kasi kaya matagtag nisan yung muli, subukan mong baklasin. Pag hiwa-hiwalayin mo, pag hiwa-hiwalayin mo, merong baluktot, merong unat, ibig sabihin hindi pare-pareho ng hubog. Kaya yan. Oo, nagkakanya-kanya ng laro. Kaya ang ginagawa dyan, ito halimbawa, tinanggal mo to, hinimay, pinaghiwalay mo isa-isa. Iba-iba hubog niya, no? Iba-iba hubog, may baluktot, may unat. Kaya ang ginagawa natin dito, pinapalo natin isa-isa. Isang hubog lang ginagawa natin para pag nag-bounce yan, sabay-sabay silang gagalaw. Pangalawa, titingnan may busing. Baka ang busing ay sira na. Pag mumula ng play yan, kakalog talaga yan. Ito pa isa. Ito, paggawa sa atin to, ito diskarte sa pagbabody lift. Pagtataas ng sasakyan, pwede kang magkalang dito sa hanger. Ayan, Ayan, kakalangan natin yan, harap, sa likod. Depende kung gaano kataas ang gusto mo. Ayan, binabody lift namin yan. Kasi request ng nagpagawa. Ang sabi dito ay kakargahan ng mga trabahador sa minahan. Pangalawa, kung ayaw mong gumawa nito, itong differential sa harap, ilagay mo sa ibaba. Ito, ilalagay mo sa ibaba. Yung muli nasa ibabaw nito. Malaki tataas niyan. Kaso, pag naganyan ka, hahaba ang shock. Hindi. Pwede rin pala dito. Pagka naganyan ka, magkakaroon ng kaunting pagbabago dito sa drag link. Ayan, ihuhubog mo. Yung sa drag link. Kailangan masunod mo yung tamang hubog niyan. Kasi pagka nag-body lift, ilagay mo ito sa ibaba, ang nangyayari, ang masyadong bulusok, pababa. Yung drag link mo, Drag link, ganyan, masyadong bulusok. Pangit yun. Kaya ang mangyayari niya, pagka binaba mo yung differential, ganyan ang gagawin mo. Sa drag link, lalagyan mo ng hubog. Na ganyan yan, ganyan. Para hindi malasang bulusok. Kasi tatama ron sa tubo yung drag link pagka masyadong paganoon. Kaya marami kasing paliwanag pagka nag-body lift ka. Ayan. Okay na. Okay. Ito uli yung bumble jeep, halos 1-2 buwan lang yatang nagamit ito sa Bataan. Paggawa ito ng ating customer na nasa Amerika. Ngayon ay nakabalik na si ma'am. Yung may-ari ito, nakabalik na sa United States. Ngayon, wala nang gagamit nito. Kumbaga, i-market uli natin to. Ibebenta kasi mai-stock lang sa bahay, wala nang gagamit. Kaya nagpatulong sa atin na ibenta. Ayan, bago natin idalhin uli sa displayhan yan, yung mga nagasgas kahit papano, na-retouch na yan. Ayan. Tapos makina, pintura uli. Kasi yun lang naman ang nagkaroon ng pagbabago. Bali ito na nagpabalik-balik na sa kwanto sa Bataan. Ayan. Kaya ang kanya pala nito ay aircon bago, bago yung mga gulong. Ayan. Okay na yan. Bagong overhaul na rin yan. Kaya wala nang gagawin dito, kundi gamitin na lang. Ang makina nga pala nito ay RF Mazda. Automatic transmission. Naka-aircon. Naka-tint.
Ayan, malaki gulong niya, no? Ayan, gagamitin na lang. For sale na po ito. Kasi wala na pong gagamit yan. Nasa Amerika na si ma'am. Karamihan sa nagpapagawa sa atin sa Amerika, papagawa, aalis yung nagpagawa, mai-stock lang. Ayan, kumbaga naibigay lang nila yung hilig nila. Ayan, di ba? Naibigay lang nila yung hilig nila para, kumbaga, nakiuso lang sa, sumuporta lang sila. Ayan, pinakamagandang termino doon. Sinuportahan nila yung mga gawang Pinoy. Tapos, ibinibenta na nila. Kumbaga, tumutulong sila sa mga, nag-assemble ng mga owner. Yan ang kagandahan sa mga nasa Amerika. Sige. Yun. Na, saan naman tayo? Hey! Ito ulit yung ating FJ40 na stainless, yung ginawa natin dito. Yan. Ibinalik dito yan kasi yung gas pouch, yung lagayan ng gasolina niya, ng diesel niya, pang-owner nga naman. Kumbaga, sinira natin yon, binaklas natin yon, ginawa natin style yung original. Yung gas pouch nakatago, nilagyan ng takip. Ayan. Kaya binalik dito, ganun ang ginawa natin dyan. Miyerkules, kukunin na to, no? Tapos, ang mga kasunod dito, kasi si Sir maraming ipaparestore sa atin. Kung di ako nagkakamali, ang isusunod na ipaparestore sa atin ay yung Kogata Mitsubishi. Ang makina niya ay 4M40. Ayan, military truck ng Mitsubishi yun. Yun ang isusunod ni Sir na iparestore sa atin. Miyerkules, kukunin ito. Kasi tapos na naman yan. Lalagyan lang natin ng checkered plate itong tapakan. Ayan, ginagawa na ngayon. Para medyo pag tinapakan mo, hindi dudulas ang paa mo. Ayan. Ito. Itong konti ang makina nito no? Ang history nito, binatak natin ito, galing ng Las Piñas. Nakakuha niyan tanggal ang transmission. Ang issue nito, ginamit ng may-ari sa Metro Manila, nakarating doon. Pagdating doon, namatay si makina, hindi na mapaandar. Ang alam ko, tinawing ito pabalik ng Las Piñas. Tapos, ginawa rin nung mekaniko doon. Hiwa-hiwala yan nung binatak namin, tanggal ng transmission, tanggal ng starter, mga radiator. Ang problema, hindi na paandar doon. Ngayon, ginawa natin isang owner ni Sir, yung hot rod. Kasamahan ito ng hot rod isa lang may-ari niyan Ayan, awa ng Diyos, umaandar na siya ngayon. Yung Acheron na starter na bibili, hindi kami bumili. Nahuli ang sakit ng ating mekaniko. Ang issue, distributor. Kaya namamatay, nag-iinit. Kumbaga yung nagsusupply sa distributor, kumbaga yung kuryente niya nagkakaroon ng pagbabago. O yun, local yung distributor nun. Kaya pinalitan natin ibang distributor. Ayan, umaandar na siya. Ngayon, ang gagawin natin dito, tatanggalin muna natin tangke kasi napa-stock. Baka ang gasolina ay panis, tsaka lilinisin na rin. Ayan, kasi bagong overhaul ng radiator, pag ang karburador, pagka ginamit mo yung lumang tangke at marumi yung papasok na naman ng dumi sa karburador, magpapaulit-ulit ang trabaho na naman. Kaya ang ginagawa natin, ibababa yung tangke, lilinisin muna, saka lalagyan ng ibang gasolina. Kasi panis nga yung dati, no? Tapos, yung mga preno niya, lilinisin na rin para maitakbo muna ng malayo. Kasi ibabate natin yung gagawin natin dun sa nangyari. Kasi tumakbo ng malayo, tumirik. Kaya ito dapat itakbo uli ng malayo. Titingnan natin kung yung distributor na naikabit o okay na. Kasi yun ang issue ng gasolina. Pag nag-init ang ignition coil niyan, nagluko ang distributor niyan, kuryente ang problema niyan. Kaya lang, medyo nagkakamali ng diagnose ibang mekaniko. Kaya ang nangyayari, iba-ibang piyesa ang nabibili. Ayan. Wala tayong may mention na ibang mekaniko dyan. Basta ang pinag-usapan natin, yung pangyayari sa makina kung ano dapat gawin. Okay. Okay, ito po yung isang paggawa sa atin ni Sir Cesar Cubcubin. Ito po yung kanyang dream car na 4-door na Wrangler. Ito yung sasakyan natin sasalpakan natin ng 2L na makina. Ayan, yung 2L na makina, automatic transmission po yun. Ino-overhaul na ni Sir ng makina para pagsalpak, wala nang pabalik-balik, Kumbaga, isang trabaho lang diretso. Ayan. Bali, may siding na siya.
Ayan, yun na lang natin talagang gagawin. Bubong, 4 na pinto. Ayan. Bali, ito pa naman hindi naman naapurahan ito. Kaya medyo paandap-andap ang gawa dyan. October pa naman natin ikukanto. Papaspasan. Tsaka busy pa yung may-ari si Sir. Kaya hindi natin masyadong tinututukan yan. Ayan. Okay, bago po ang chassis niya. Bago kaha. Halos bago lahat yan. Ayan. Ito na po yung pa-restore sa atin na galing ng La Union. Itong ating truck. Ayan, nakasampanibaga na niya, naigil. Tapos ng pinturahan, ayan oh. Halos tapos na. Ito na lang, hindi natin pinturahan. Itong mga rim niya. Ayan, tinanggal natin isang nut yan kasi putol yan eh. Papalitan natin ng ibang lag bolt yan. Papalitan natin yan. Ayan, halos tapos na po ito. Ayan oh. Yung mga accessories niya, nandun lahat sa ibabaw. Yan, tapos ng pinturahan. Ayan. Isa na lang kulang dito, patakbuhin. Tapos, yun nga pa lang sa shifter niya, putol yung isa, niremedyohan lang yan eh. Yung sa cable ng shifter. Ito, sira yung isa niya. Malamang napalitan natin yan kasi niremedyohan lang. Hindi natin pwedeng ipasa sa may-ari yan ng puro remedyo na nakikita natin. Ayan, yung mga accessories niya, no? May pintura na lahat. Kakabit na lang yan. Ayan. Okay na. Okay na. Next tayo. Okay, ito yung pag-restore sa atin na Wrangler na RF Mazda. Ayan. Okay, ang pintura niya, no? Maganda. Ayan. Asa, ginamit natin dyan. Ang top coat na ginagamit natin ay, ano yan? Nippon. Nippon ang ating ginagamit na top coat. Kaya maganda ang nakalabasan. Ayan. Bali, ang bubong po yan ay tapos na. Kaso medyo nagkaroon ng sa usapan nila, hindi pagkakaintindihan yung nag-upholstery. Kaya babaguhin natin itong upholstery. Kasi hindi nagkaintindihan sa paliwanag. Ang gusto pala ni Sir, itong bubong niya, dun sa picture, dire-diretso to. Dire-diretso yan, dire-diretso. Walang ganito. Yung merong step, wala. Babaguhin to. Kaya tatanggalin itong bubong. Right, tanggalin mo itong bubong. Ayan. Diretso dito yan, dire-diretso hanggang dito. Saka lang siya magkakaroon ng pababa ng landing. Yan. Gaganyan yan. Kaya tatanggalin ulit ito. Yung tubo niya, re-repair natin. Ayan. Tapos na, running condition naman to. Wala nang problema dito. Ito lang babaguhin natin ngayon. Okay na. Okay. Alam mo tayo. Okay. Hanggang dito lang po muna. Sa susunod na araw ulit tayo magkaroon ng update at paliwanag do sa mga ginagawa natin dito. Sa mga gustong magtanong, nandito kami ni Makapobre. At yung mga nag-e-effort naman, sinasagot naman natin yan. Kaya huwag kayong mahihiyang magtanong. Willing kami sumagot lagi sa inyo. Okay, salamat po. Sige. Ayun, hanggang dito lang mga kapobre. Salamat sa panonood. Steel top na rin pala to. Mga adjustment na pooling kasama yan. Pero yan, may adjustment. Tingnan mo. Itong ano ito? Oo. Okay. Pitang radiator. Para maiwasan mo. Yeah. Ito pala yung pambenta natin. Pambenta. Binaping na kaso naulan na, nadumihan. Stainless body. Yan, naka-box type. Lalagyan na ng salamin. Tapos bubong. RF Mazda yata ang makina nito. Ayan. Diesel RF Mazda. Unit yan eh. R2 pala. Ay, ito kasama na to sa unit na ano, binili. Sana mag-materialize pero maganda naman ang flow ng ng usapan. Basta kailangan mapatakbo namin isa para makapag-down doon sila. Ayun mga kapobre, nagbabalik tayo rito. Kasama natin si Kuya Del sa Cromax Motor para ibigay yung update ngayong araw dito sa mga UTG natin. At yung mga nagtatanong ay sasagutin din ni Kuya Del. May 20 ngayon mga kapobre.
Okay, isang magandang umaga po sa inyo lahat. Muli ay eto na naman kami ni Makapobre. Ngayon lang kami nakabalik. Ayan, kasi medyo nagbakasyon muna tayo. Ayan, kasama sa buhay ng tao yun. Okay, bago tayo magpaliwanag ng isa-isang mga ginagawa natin dito, bago natin i-update, unahin muna natin itong mga nag-effort. Ayan, mga taga-subaybay ni Makapobre. Sabi ni Sir Bulibay, Bobby Layap. Ito, sabi dito, magkano ang chassis at body na walang roof? Ayan. Ito. Pag sinabing chassis, body na walang roof, yung kasing chassis ang bili natin nasa 20, parang 26 na itong huli ko, 26.5 o 28, parang ganun. Tapos yung body natin pag stainless, umaabot ng 70 yan. Di ba, mga Tamiya, maabot ng mga 70k yan. Walang bubong yun. Body, hood, fender, yun, grill. Yun ang maabot sa 70. Alam ko kasama yung windshield doon. Ay, yung Wrangler na 4-door. Yung Wrangler na 4-door, 750 ang ko natin yan ang tanggap. Kasama aircon, mga gulong, mags. Ang hindi kasama ron yung makina kasi yung nagpagawa niyan, meron na silang sasakyan dati ng Revo, kukunin makina na automatic transmission na 2L turbo, ilalagay natin dyan. Yun ang ilalagay natin dyan. Sige. Ayan, okay. Sir Christian Montero, magkano po magpa-change engine? Okay. Dalawang sagot dito. Pwedeng magpa-change engine, ibig sabihin sa papeles, sa pagpapa-change engine. Ang binabayar natin dito, depende sa papel nila, no? Meron 17 pataas. Titingnan muna kasi kailangan, bago magbigay ng presyo dyan, sisilipin ng papel nila. Kung ano-ano kulang, baka walang ID, di ba? Baka expire. Doon lumalaki yung binabayaran. Ayun, kaya hindi tayo magbigay ng eksaktong presyo dyan kasi kailangan makita mo ni papel. Pangalawa, magpa-change engine. Baka binabanggit ito ni Sir, yung magpapalit tayo ng makina. No? Tayo ang magtatanggal kabit ng makina. Ayun. Sinisingin natin yan ng 15. Change engine. Palit makina yon. Tanggal kabit. Yun ang trabaho natin. Magpalit ng makina. Mag-mounting ang tawag doon. Okay. May isa pa. Kay Sir Roger Hilario. Sabi niya rito, Kuya Adel, bakit mga gawang OTJ matagtag? Nakakahilo. Parang kotse na pinutulan ng coil spring. Sana magawa ng paraan para mas maganda. Thank you. Okay. Depende kasi yan. Halimbawa, yung kotse, no, pinutulan mo ng coil spring. Natural, maliit ang play niya, matagtag talaga yan. O, sa OTJ, ang unang matagtag dyan, yung mga Tamiya. Bakit? Kasi ang clearance niya napagkaliit. Pero hindi lahat. Hindi ko sinasabi lahat. Meron din namang hindi matagtag. Kasi inilolowered masyado yan, halos wala ng play yan. Tumatama na yung chassis doon sa rubber stopper. Kaya pag nagdikit yung dalawa, lalo pagka nalubak, tug-tug, talagang matigas yan. Pero dito sa mga ganito na medyo matataas, hindi masyadong matagtag yan. Una, yung muli yan, binabaklas natin, hinihimay, pinapalo isa-isa. Kasi, kaya matagtag minsan yung muli, subukan mong baklasin. Pag hiwa-hiwalayin mo, pag hiwa-hiwalayin mo, merong baluktot, merong unat. Ibig sabihin, hindi pare-pareho ng hubog. Kaya yan. Oo, nagkakanya-kanya ng laro. Kaya ang ginagawa dyan, ito, halimbawa, tinanggal mo to, hinimay. Pinaghiwalay mo isa-isa. Iba-iba hubog niya, no? Iba-iba hubog, may baluktot, may unat. Kaya ang ginagawa natin dito, pinapalo natin isa-isa. Isang hubog lang ginagawa natin. Para pag nag-bounce yan, sabay-sabay silang gagalaw. Pangalawa, titingnan mo yung busing. Baka ang busing ay sira na. Pag mumula ng play yan, kakalog talaga yan. O, ito pa isa. Ito, paggawa sa atin to, ito, diskarte sa pagbabody lift. Pagtataas ng sasakyan, pwede kang magkalang dito sa hanger. Ayan, o. Ayan, kakalangan natin yan, harap, sa likod. Depende kung gaano kataas ang gusto mo. Ayan, binabody lift namin yan. Kasi request ng nagpagawa. Ang sabi dito ay kakargahan ng mga trabahador sa minahan.
Pangalawa, kung ayaw mong gumawa nito, itong differential sa harap, ilagay mo sa ibaba. Ito, ilalagay mo sa ibaba. Yung muli nasa ibabaw nito. Malaki tataas niyan. Kaso, pag naganyan ka, hahaba ang shock. Hindi. Pwede rin pala dito. Pagka naganyan ka, magkakaroon ng kaunting pagbabago dito sa drag link. Ayan, ihuhubog mo. Yung sa drag link. Kailangan masunod mo yung tamang hubog niyan. Kasi pagka nag-body lift, ilagay mo ito sa ibaba, ang nangyayari, ang masyadong bulusok, pababa. Yung drag link po, no? Drag link, ganyan, masyadong bulusok. Pangit yun. Kaya ang mangyayari niya, pagka binaba mo yung differential, ganyan ang gagawin mo. Sa drag link, lalagyan mo ng hubog. Na ganyan yan, ganyan. Para hindi malakas yung bulusok. Kasi tatama ron sa tubo yung drag link pagka masyadong pag ganun. Kaya marami kasing paliwanag pagka nag-body lift ka. Ayan. Okay na. Okay. Okay. Ito uli yung bumble jeep, ano? Halos 1-2 buwan lang yatang nagamit ito sa Bataan. Paggawa ito ng ating customer na nasa Amerika. Ngayon nakabalik na si ma'am. Yung may-ari to, nakabalik na sa United States. Ngayon, wala nang gagamit nito. Kumbaga, i-market uli natin to. Ibebenta kasi mai-stock lang sa bahay, wala nang gagamit. Kaya nagpatulong sa atin na ibenta. Ayan, bago natin idalhin uli sa displayhan yan, yung mga nagasgas kahit papano, na-retouch na yan. Ayan. Tapos makina, pintura uli. Kasi yun lang naman ang nagkaroon ng pagbabago. Bali ito na nagpabalik-balik na sa kwanto sa Bataan. Ayan. Kaya ang kanya pala nito ay aircon bago, no? Bago yung mga gulong. Ayan. Okay na yan. Bagong overhaul na rin yan. Kaya wala nang gagawin dito, kundi gamitin na lang. Ang makina nga pala nito ay RF Mazda. Automatic transmission. Naka-aircon. Naka-tint. Ayan, malaki gulong niya, no? Ayan. Gagamitin na lang. For sale na po ito. Kasi wala na pong gagamit yan. Nasa Amerika na si ma'am. Karamihan sa nagpapagawa sa atin sa Amerika, papagawa, aalis yung nagpagawa, mai-stock lang. Ayan. Kumbaga, naibigay lang nila yung hilig nila. Ayan. Diba? Naibigay lang nila yung hilig nila para, kumbaga, nakiuso lang sa, sumuporta lang sila. Ayan, pinakamagandang termino doon. Sinuportahan nila yung mga gawang Pinoy. Tapos, ibinibenta na nila. Kumbaga, tumutulong sila sa mga nag-assemble ng mga owner. Yan ang kagandahan sa mga nasa Amerika. Sige. Yun. Saan naman tayo? Hey! Ito ulit yung ating FJ40 na stainless, yung ginawa natin dito. Yan. Ibinalik dito yan kasi yung gas pouch, yung lagayan ng gasolina niya, ng diesel niya, pang-owner nga naman. Kumbaga, sinira natin yon, binaklas natin yon, ginawa natin style yung original. Yung gas pouch nakatago, nilagyan ng takip. Ayan. Kaya binalik dito, ganun ang ginawa natin dyan. Miyerkules, kukunin na to, no? Tapos, ang mga kasunod dito, kasi si Sir maraming ipaparestore sa atin. Kung di ako nagkakamali, ang isusunod na ipaparestore sa atin ay yung Kogata Mitsubishi. Ang makina niya ay 4M40. Ayan, military truck ng Mitsubishi yun. Iyan ang isusunod ni Sir na iparestore sa atin. Miyerkules, kukunin ito. Kasi tapos na naman yan. Lalagyan lang natin ng checkered tape itong tapakan. Ayan, ginagawa na ngayon. Para medyo, pag tinapakan mo, hindi dudulas ang paa mo. Ayan. Ito. Itong, Pontiac makina nito no? Ang history nito, binatak natin ito, galing ng Las Piñas. Nakakuha niyan tanggal ang transmission. Ang issue nito, ginamit ng may-ari sa Metro Manila, nakarating doon. Pagdating doon, namatay si makina, hindi na mapaandar. Ang alam ko, tinawing ito pabalik ng Las Piñas. Tapos ginawa rin ng mekaniko doon. Hiwa-hiwala yan nung binatak namin, tanggal ng transmission, tanggal ng starter, mga radiator. Ang problema, hindi na paandar doon. Ngayon, ginawa natin isang owner ni Sir, yung hot rod. Kasamahan ito ng hot rod isa lang may-ari niyan
Ayan. Awa ng Diyos. Umaandar na siya ngayon. Yung issue na starter na bibili, hindi kami bumili. Nahuli ang sakit ng ating mekaniko. Ang issue, distributor. Kaya namamatay. Nag-iinit. Kumbaga yung nagsusupply sa distributor, kumbaga yung kuryente niya nagkakaroon ng pagbabago. O yun, local yung distributor nun. Kaya pinalitan natin ibang distributor. Ayan, umaandar na siya. Ngayon, ang gagawin natin dito, tatanggalin muna natin tangke kasi napa-stock. Baka ang gasolina ay panis, tsaka lilinisin na rin. Ayan, kasi bagong overhaul ng radiator, pag ang karburador, pagka ginamit mo yung lumang tangke at marumi yung papasok na naman ang dumi sa karburador, magpapaulit-ulit ang trabaho na naman. Kaya ang ginagawa natin, ibababa yung tangke, lilinisin muna, saka lalagyan ng ibang gasolina. Kasi panis nga yung dati, no? Tapos, yung mga preno niya, lilinisin na rin para maitakbo muna ng malayo. Kasi ibabate natin yung gagawin natin dun sa nangyari. Kasi tumakbo ng malayo, tumirik. Kaya ito dapat itakbo uli ng malayo. Titingnan natin kung yung distributor na naikabit o okay na. Kasi yan ang issue ng gasolina. Pag nag-init ang ignition coil niyan, nagluko distributor niyan, kuryente ang problema niyan. Kaya lang, medyo nagkakamali ng diagnose ibang mekaniko. Kaya ang nangyayari, iba-ibang piyesa ang nabibili. Ayan. Wala tayong may mention na ibang mekaniko niyan. Basta ang pinag-usapan natin, yung pangyayari sa makina kung ano dapat gawin. Okay. Okay, ito po yung isang paggawa sa atin ni Sir Cesar Cubcubin. Ito po yung kanyang dream car na 4-door na Wrangler. Ito yung sasakyan natin sasalpakan natin ng 2L na makina. Ayan, yung 2L na makina, automatic transmission po yun. Ino-overhaul na ni Sir nung makina para pag salpak wala nang pabalik-balik ano. Kumbaga isang trabaho lang diretso. Ayan. Bali may siding na siya. Ayan, di na lang natin talagang gagawin, bubong, 4 na pinto. Ayan. Bali ito pa naman hindi naman naapurahan ito kaya medyo paandap-andap ang gawa diyan. October pa naman natin ikukanto. Papaspasan. Tsaka busy pa yung may-ari si Sir kaya hindi natin masyadong tinututukan yan. Ayan. Okay, bago po ang chassis niya, bago kaha. Halos bago lahat yan. Ayan. Ito na po yung pa-restore sa atin na galing ng La Union. Itong ating truck. Ayan, nakasampanibaga na niya, na-eagle. Tapos ng pinturahan, ayan oh. Halos tapos na. Ito na lang, hindi natin pinturahan. Itong mga rim niya. Ayan, tinanggal natin isang nut yan kasi putol yan eh. Papalitan natin ng ibang lag bolt yan. Papalitan natin yan. Ayan. Halos tapos na po ito. Ayan o. Ayan o. Yung mga accessories niyan, nandun lahat sa ibabaw. Ayan, tapos ng pinturahan. Ayan. Isa na lang kulang dito, patakbuhin. Tapos, yun nga pa lang sa shifter niya, putol yung isa, niremedyohan lang yan eh. Yung sa cable ng shifter. Ito, sira yung isa niya. Malamang napalitan natin yan kasi niremedyohan lang. Hindi natin pwedeng ipasa sa may-ari yan ng puro remedyo na nakikita natin. Ayan, yung mga accessories niya, no? May pintura na lahat. Ikakabit na lang yan. Ayan. Okay na. Okay na. Next tayo. Okay, ito yung pag-restore sa atin na Wrangler na RF Mazda. Ayan. Okay, ang pintura niya, no? Maganda. Ayan. Asa, ginamit natin dyan. Ang top coat na ginagamit natin ay ano yan? Nippon ang ating ginagamit na top coat. Kaya maganda sa nakalabasan. Ayan. Bali, ang bubong po yan ay tapos na. Kaso medyo nagkaroon ng sa usapan nila, hindi pagkakaintindihan yung nag-upholstery. Kaya babaguhin natin itong upholstery. Kasi hindi nagkaintindihan sa paliwanag. Ang gusto pala ni Sir, itong bubong niya, dun sa picture, dire-diretso to. Dire-diretso yan, dire-diretso. Walang ganito. Yung merong step, wala. Babaguhin to. Kaya tatanggalin itong bubong. Bray, tanggalin mo itong bubong. Ayan. Diretso dito yan, dire-diretso hanggang dito. Saka lang siya magkakaroon ng pababa ng landing. Ayan. Gaganyan yan. Kaya tatanggalin ulit ito. Yung tubo niya, re-repair natin.
Tapos na, running condition naman to. Wala nang problema dito. Ito lang babaguhin natin ngayon. Okay na? Okay. Alam mo tayo? Okay. Hanggang dito lang po muna. Sa susunod na araw ulit tayo magkaroon ng Update. update at paliwanag do sa mga ginagawa natin dito. Sa mga gustong magtanong, nandito kami ni mga pobre. At yung mga nag-e-effort naman, sinasagot naman natin yan. Kaya huwag kayong mahihiyang magtanong. Willing kami sumagot lagi sa inyo. Okay, salamat po. Sige. Ayun, hanggang dito lang mga kapobre. Salamat sa panonood. Steel top na rin pala to. Mga adjustment na pooling kasama yan. Pero yan, may adjustment. Tingnan mo. Yung... Yung ano ito? Oo. Okay. Kapit ang radiator. Para maiwasan mo. Yeah. Ito pala yung pambenta natin. Pambenta. Binaping na kaso naulan na, nadumihan. Stainless body. Yan, naka-box type. Lalagyan na lang sa lamin. Tapos bubong. RF Mazda yata ang makina nito. Ayan. Diesel RF Mazda. Unit yan eh. R2 pala. Ay, ito kasama na to sa unit na ano, binili. Sana mag-materialize pero maganda naman ang flow ng ng usapan. Basta kailangan mapatakbo namin isa Hmm. para makapag-down sila.